Isang mapagpalang umaga po sa araw ng Lunes, mga katuto. Kumusta po kayo? Kumusta po tayong lahat? Naway tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ano po, at kagabi talagang tuloy-tuloy ang ulan. Malakas ang ulan kagabi at hindi ho natin inaasahan na ngayong araw ay sisikat si Haring Araw. Pero ganun pa man, mga katuto, balik po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa barangayan at yung mga nakaraang araw ay tinalakay natin ang iba't ibang organisasyon na napapaloob sa barangay. Tinalakay po natin ang tanod, tinalakay po natin ang lupon, tinalakay po natin ang asembleya o tinatawag na General Assembly, kung saan kahapon June 29 ay kami po ay nagkandak ng aming Barangay General Assembly. At yun nga po, no, isa din po sa ating tatalakayin sa araw na ito ay yung BCPC na o tinatawag na Barangay Council for the Protection of Children. Mga katuto, ang BCPC po ay siyang nangangalaga sa kapakanan ng ating mga kabataan. Ano po, at ang BCPC po ay mayroon pong budget, no, allocated budget na ibinibigay dito po sa organisasyon na ito upang patuloy na kumilos, patuloy na mapangalagaan ang mga karapatan ng ating mga kabataan. Kaya mismo ang barangay sa utos, sa mandato, ay mayroon hong 1% allocated budget na ibinibigay para sa buong isang taon ay nabibigyan po ng tulong, nabibigyan po ng atensyon ang ating mga kabataan. Mga katoto, ang kabataan po ay mayroon pong 4 na basic rights. Ano po, babanggitin ko po sa inyo, una na rito yung the right to survival. Ano po ba itong the right to survival? Siyempre, ang pinag-uusapan po dito, yung kanilang karapatang mabuhay, yung kanilang buhay mismo, no? Magkaroon ng pangalan, magkaroon ng nationality, at syempre pangalagaan ng kanilang magulang. Isa pa po dyan ang the right to protection. To protection against all forms of violence, mga kaguluhan. Halimbawa, doon sa isang lugar na kung saan maya-maya mayroon hong gyera, may alitan, naglalabanan ang NPA at ng mga kasundaluhan, pwede hong bigyan ng suporta ang mga kabataan. Ang pang-aabuso sa mga kabataan ay kasama, isa sa mga karapatan ng ating mga kabataan. Ang mapabayaan, kung kanina sa the right to survival, sinasabi po doon, mapangalagaan ng kanilang mga magulang. Dito naman po, the right to protection, sinasabi yung neglect, pinababayaan. So, karapatan po nila na mapangalagaan. Yung pangatlo, the right to development. Pag sinabi po nating development, ito po ay pumapatungkol sa kanilang physical na kaanyuan, sa kanilang mentalidad, sa kanilang skills na ma-develop. At yung panghuli, yung the right to participation. Bilang kabataan, sila po ay may karapatan na makilala, maisama, mabigyan ng pagkakataong maiangat, at yung kanilang boses ay mapakinggan. Mga katuto, napakamasalimuot po ang BCPC. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa barangay ay kami po ay natutuwa. Nagpapasalamat sa aming pinuno, sa aming punong barangay, Honorable Berhili Boy Timabag, dahil siya po mismo ang numero 1 nagsusulong na mabigyan ng atensyon ang kabataan dito sa Barangay 178. At wala nang ibang barangay dito po sa Pasay, 201 barangays, kung hindi po ako nagkakamali, ang bukod tangi nagkakaroon ng isang fun day
every third Sunday of the month. So, ibig sabihin, buwan-buwan po namin ginagawa ang magkaroon ng kalayaan ang mga kabataan na makapaglaro sa gusto nila buong maghapon. May kasamang pagkain, may kasamang merienda habang sila'y naglalaro. At pag nagutom, kakain. Bukod tangi po dito lamang po sa barangay yan nangyayari. At 6 na taon na po namin ginagawa ang ganitong pagsisilbi, ang ganitong paglilingkod, ang ganitong programa para sa atin po mga kabataan. Nagkaroon po kami ng feeding program sa atin po mga kabataan, yung mga malnourished especially. Alam niyo po ba, 77 po na mga kabataan ang amin pong pinagsilbihan, pinakain, araw-araw upang manimbalik ang kanilang lakas, makakain ng tamang nutrisyon. Yan po ay sa loob ng 3 buwan. Alam po natin, yung iba nagkakaroon ng feeding, masabi lang feeding dahil nagbigay ng lugaw, nagbigay ng sopas, feeding na. Pero ano ang nakuhang nutrisyon? Isa-isang araw, maibabalik ba kaagad ang nutrisyon, ang lakas ng ating mga kabataan? Di ba hindi? So yung 3 months na ginugol po ng aming barangay sa pangunguna ng aming punong barangay Boy Timabag at siyempre katuwang ang mga kagawad na isagawa po namin yan. Dahil sa malasakit, dahil sa pangangailangan, dahil sa mandato. Mga katuto at napaka-mahalaga na sa bawat pamayanan, sa bawat barangay ay meron din pong ganito na mga pagsusumikap upang mabigyan ng pansin, upang matulungan ang ating mga kabataan ayon sa kagustuhan na mandato na ipinapatupad ng pamahalaan para sa ating mga kabataan. Naway hindi lamang po ang aming barangay ang magkaroon ng ganitong mga programa, at dapat po lahat. At syempre, mga katuto, ang BCPC po ay binubuo po yan ng iba't ibang organisasyon din na napapaloob po rito. At isa na po dyan, ang syempre, pinamumunuan po yan ng punong barangay kasama ang mga kagawad at ang chairperson dito, yun nga yung ating punong barangay, tapos ang sangguniang barangay, ang mga kagawad, kasama din po dyan ang midwife, kung may barangay sa midwife, ang barangay health workers kasama din po dyan, barangay nutrition scholar, ang barangay daycare center, ang barangay, ang BAUSI, Barangay Violence Against Women, ay kasama po dyan. Ang tanod, chief tanod, o ang XO, ang sangguniang kabataan chairperson. Mayroon dapat child representative. Ang principal ng isang eskwelahan na nakakasakop doon sa barangay. Mayroon ding magulang na dapat ay kasama doon sa kapulungan ng BCPC. So, ganun po kaimportante, ganun po kahalaga na pinangangasiwaan ang BCPC na nakakatulong po para sa kaligtasan, sa kalusugan, kapakanan ng atin pong mga kabataan. Mga katuto, kung mayroon po kayong mga paglilinaw, mayroon po kayong mga kailangan at gustong itanong, mag-comment lamang po kayo at samantalahin ko na rin din, huwag hong makakalimot na mag-like o di kaya i-share ang atin pong napag-uusapan. Maraming salamat po at muli magandang umaga sa ating lahat.